Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, nagbabalik. Muli ay tayo magkaroon ng konting aralan, dagdag kaalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Share ko po sa inyo yung sinabi sa 2 Corinthians 13:5. Lagi pong ginagamit yan, especially kapag katatapos ng New Year. Yung katagang examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog po ay siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ganinyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo. Pamagatan po natin itong self-evaluation. Alam niyo po, napakahalaga mga mananampalataya na dapat nagkakaroon tayo ng pag-e-examine sa ating mga sarili kung papaanong sa mundong ito punong-puno ng examination. Sa school may mga exam, pagka magpapagamot ka, daming tinetest sa'yo, may mga exam, pagka kukuha ka ng driver's license, may mga exam. Ang dami. Sabi nga ni Charles Spurgeon, meron siya tinatawag na scholastic idea. Yung scholastic idea na yan, to see if there is any progress sa'yo. Pagdating daw sa school, scholastic idea. Pagdating naman sa mga kasundaluhan, ang tawag ay military idea. Alam nyo, sa military, chinecheck, ultimo mga uniform, sapatos, saka yung pagiging stricto nila sa disiplina. Meron tinatawag na military idea. Meron din tinatawag na legal idea sa mga abogado. Ine-examine yung mga witness, may mga cross-examination kapag nasa hearing. Meron mga legal idea, scholastic idea, military idea, legal idea. Sa ating mga mananampalataya, ito yung sabi ng talata, examine yourselves. So, dapat meron tayong self-evaluation. Sabi ng talata, tingnan nyo, dapat maintindihan nyo ang Panginoon ay nasa sa inyo. Kaya siguro meron akong 5 question na subukan nating i-apply sa atin. Unang question, do I judge myself or others? Baka mga kapatid, sa mga mananampalataya na maaaring matagal na tayo sa buhay Kristiyano, ay nagiging mapanghusga na tayo o judgmental. Do I judge myself or others? Pangalawang tanong, am I grateful for God's goodness? Yung bang kabutihan ng Diyos na appreciate natin? O baka minsan ay nalulunod na tayo sa mga pagpapala at nawawala tayo doon sa lakad ng buhay pananampalataya sa araw-araw? Pangatlo, is my faith proved by works? Nakikita ba yung pananampalataya sa'yo? May ebidensya ba? Sa Book of James nga, ang pananampalataya na walang gawa, baog at patay, kinakailangan may pruweba yung ating faith. Pang-apat, am I hiding behind religion? Maraming tanong sisiyasatin mo sarili mo. May talata nga sa Book of Matthew na nakikita mo yung muta sa mukha ng iba, yung sarili mong muta, hindi mo na makita. Am I hiding behind religion? Next question, do I practice what I profess? Do I practice what I profess? Ikaw ba'y nagliliwanag sa iba? Ikaw ba'y encouragement sa iba? May magandang patotoo ka ba sa iba? Kasi sa mundong ito, ang unang binabasa ngayon, hindi yung Bible na hawak mo Ang babasahin yung buhay mo. Paano ka mabuhay, paano ka magsalita, paano ka makisama. Although hindi naman tayo perfecto. So self-evaluation mga minamahal. I-check natin ang ating mga sarili from time to time. Parang itong sasakyan na nililinis ko, alam nyo, kahit mga sasakyan, sinecheck Ganon din sa spiritual life natin, nag-check tayo. May lasa pa ba pananampalataya sa'yo?
Mahal na mahal mo ba ang Panginoon? Nakababad ka ba sa presensya ng Diyos? Kasi pagka wala tayong self-evaluation, minsan nakakatakot yan. Kumbaga sa sasakyan na tumatakbo di mo alam yung gulong mo pala, kalbo na, hindi mo alam, wala na palang brake fluid yung sasakyan mo. Marami kang i-check Kaya natin gagawin tong self-evaluation, una, para sa kalwalhatian ng Diyos. Pangalawa, gusto natin intact tayo sa Panginoon. And whether we like it or not, kung hindi natin i-check ang ating mga sarili, darating at darating ang isang araw, pag nagpantay ang ating paa, i-check tayo ng Panginoon, individual. Walang makalulusot. So sana naintindihan niyo po. At God bless you all. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.